Mga boss, sa video na to ay gagawa tayo ng 12 volt solar light. Hindi ko lang sure kung wala talaga o wala lang ako makita sa Shopee na 12 volt solar light module. Kung sakaling wala talaga, pwede natin gawin tong paraan na to para makagawa tayo ng 12 volt solar light. Pero bago tayo magsimula, narito muna ang mga materials na gagamitin natin. Una ay itong 4 na pirasong 32615 LiPo4 battery na may capacity na 6500 mAh. Isi-series natin silang 4 para makabuo tayo ng 12 volts na battery pack. Siyempre, kailangan din natin ng 4S BMS na 30 ampere para sa proteksyon ng ating battery. Kailangan din natin ng nuts and bolts. Kailangan din natin ng tabbing wire. Ito ang gagamitin natin para ma-series natin yung 4 na battery. Gagamit din tayo ng PWM na solar charge controller. Ito yung magsisilbing solar light module natin. Kailangan din natin syempre ng 12 volts bulb. Itong sa akin ay 20 watts. Masyadong matakaw sa battery pero sa liwanag naman hindi ka mabibitin. Kaso bibitinin ka naman sa battery. Kaya kung gusto nyo na medyo matagal malobat ang battery nyo, gumamit kayo ng mas mababang watts. Hindi ko na nga pala naipakita yung solar panel kasi nasa bubong na siya. Pero pag bibili kayo, ang bilhin nyo yung 30 watts 12 volts para mabilis ma-full charge yung battery. Simulan na natin mga boss. Bali, isi-series lang muna natin itong 4 na battery. Gagamit tayo ng tabbing wire at nuts and bolts. Bali, yung unang battery na kinakabitan natin ng tabbing wire na yan ay negative terminal. Iko-connect natin siya sa positive ng pangalawang battery. Higpitan lang natin mabuti yung nut para goods na goods ang connection. Tapos baliktarin natin yung battery. Yung negative ng pangalawang battery, iko-connect natin sa positive ng pangatlong battery. Gagamit ulit tayo ng tabbing wire at saka nuts and bolts. Panoorin yung mabuti yung video mga boss para masundan nyo. Pasensya na nga pala mga boss kung wala akong upload noong Biyernes. Dapat nung Biyernes ko pa ito i-upload kaso hindi ako nakatapos mag voice over dahil nga wala akong boses. Panoorin nyo lang mabuti yung video mga boss para masundan nyo. Siya nga pala sa mga hindi pa nakasubscribe baka pwedeng pa-subscribe naman. At pakihit nyo na rin yung bell button para lagi kayong updated pag may bago tayong upload. Ayan mga boss, higpitan lang natin mabuti yung nuts and bolts. Kailangan mahigpit na mahigpit para hindi magkaroon ng loose contact. Sunod naman mga boss ay yung negative terminal ng pangatlong battery, i-connect natin sa positive terminal ng pang-4 na battery. Yung isang negative at positive terminal na walang tabbing wire, ito na yung magiging main negative at positive natin. Bali kung nakalinya yung ating mga battery na yan sana yung magkabilang dulo. Ngayon mga boss, itest natin. Dapat may masusukat tayong 13 volts pataas. Iset lang natin sa DC yung ating tester. Ayan mga boss, meron tayong nasukat na 13.11 volts. Ngayon mga boss, balutan natin ng tape para hindi sila gagalaw-galaw. Mas maganda sana kung meron tayong battery holder. Kaso wala ako nun kaya pansamantagal, tape na lang muna. Sunod mga boss ay pwede na natin ikabit yung ating BMS. Bali yung itim na wire na yan yung ikakabit natin sa main negative, yung dulong battery kanina na walang tabbing wire. Hindi ko na naipakita sa video pero naglagay ako ng kapirasong tabbing wire sa negative at positive terminal para doon tayo maghihinang mamaya. Maglagay muna tayo ng lead sa negative terminal ng ating battery. Bali dito natin ihihinang yung kulay black na wire ng BMS. Bali ito yung B-. Ayan, ihinang na natin mga boss.
Pag naikabit na natin yung wire ng B- sa may negative ng ating battery, isunod na natin yung B1. Ang B1 naman mga boss ay ihihinang natin sa tabing wire ng positive ng una at negative ng pangalawang battery natin. Panoorin nyo lang mabuti yung video mga boss para masundan nyo. Next mga boss ay sa B2 naman tayo. Bali ang wire ng B2 natin ay yung kulay white. Ang B2 naman natin ay ihihinang natin sa tabing wire ng positive ng pangalawang battery at negative ng pangatlong battery. Sunod mga boss ay sa B3 naman tayo. Kulay yellow naman ang wire niya. Ihihinang natin to sa tabing wire ng positive ng pangatlong battery at negative ng pang-apat na battery. At ang huling wire mga boss ay itong para sa B4. Kulay orange naman siya. Hihinang natin siya sa main positive ng ating battery. Ngayon mga boss, ikakabit na natin yung wire sa board. Ang magiging output na nito mga boss ay sa P plus at P minus ng BMS. Ayan dyan mga boss ha, tinuturo ko na yan. I-test natin kung may output na 13 volts. Ayan mga boss, may output na 13.11 volts. Ibig sabihin, hindi tulog ang ating BMS. Ngayon mga boss, lalagyan na natin ng wire yung ating P plus at P minus. Red wire sa P plus at black wire naman sa P minus. Silicone wire pala na number 12 itong gamit ko. Ilalagay ko na lang sa description box lahat ng materials na ginamit natin sa project na to. Ayan mga boss, lagyan muna natin ng maraming lead para kapit na kapit yung wire. Kailangan natin dagdagan ng lead kasi medyo makapal yung wire na ikakabit natin. Eto na mga boss, ihinang na natin yung wire. Unahin natin yung sa negative. Tapos sa positive naman. Check nyo mabuti mga boss, dapat maganda yung pagkakahinang. Pag okay na mga boss, ikabit na natin yung wire ng BMS sa SCC natin na PWM. Ipasok lang natin yung negative wire sa butas sa bandang ilalim. Tapos higpitan natin mabuti yung tornilyo. Ganun lang din ang gagawin natin sa positive. Kailangan higpitan mabuti yung tornilyo para hindi magkaroon ng loose contact, para hindi mag-init yung wire. Ayan mga boss, kung mapapansin nyo, mayroong 13.2 volts na karga yung ating battery. Pero sa tester natin kanina, 13.11 volts ang nasukat natin. Wow! Ikabit na din natin mga boss yung load o yung ilaw natin na 12 volts. Ulitin ko lang mga boss, itong ilaw natin ay 20 watts. Kung gusto natin ng mas matagal malobat, gumamit tayo ng mas mababang wattage. Ayan mga boss, kung mapapansin nyo, nakailaw na agad. Masyadong malakas tong ilaw na nabili ko, 20 watts kasi.
Kung maliit lang din ang capacity ng battery nyo, mas maganda kung mababang watts ng ilaw lang din ang bilhin nyo para mas matagal siyang magamit. Kung may budget kayo, ang bilhin nyong battery ay Power Central. Legit kasi yun na 6,500 mAh. Ito kasing gamit ko ang nakalagay 6,500 mAh pero ang totoo nasa 3,000 plus mAh lang to. Kaya medyo mabilis malobat. Ngayon mga boss, para magamit natin to as solar light, may kailangan pa tayong iset sa ating SCC. Dito tayo mag-focus sa 0H na yan. Ang default niyan mga boss ay naka 24H. Yung sa akin naka 0H kasi naka-setup na yan. Pag naka 24H o 24 hours, hindi automatic na mag-on ang ilaw natin kapag gabi na. Dapat dyan naka 0H o 0 hour. Kagaya ngayon naka 24H. Pag pinindot natin itong button na to, bubukas yung ilaw. Pag pinindot pa natin ng isang beses, mag-o-off naman siya. Kumbaga naka-manual siya. Ngayon, gagawin natin siyang 0H. Pindutin lang natin tong nasa left side na button. Pag lumabas yung 24H, hold natin yung left side button pa din. Pag nagbi-blink na, bitawan na natin. Tapos, pindutin natin yung button na nasa right side. Gawin lang natin siyang 0H. Ayan mga boss, naka-0 na. Hintayin lang natin. Sa part ng video na to mga boss, wala itong cut. Ganito siya katagal bago mag-on kapag walang solar panel. Ayan mga boss, nag-on na. Kung tama ang bilang ko, nasa 15 seconds. Napakaliwanag ng ilaw na to mga boss. Nakailaw siya kasi wala tayong ginagamit na solar panel, kaya ang akala ni SCC, gabi ngayon. Pag nilagyan natin siya ng solar panel, mag-o-off yung ilaw na yan. Tapos magcha-charge yung ating battery. Hindi ko na nga pala naipakita sa video mga boss, pero dapat nakaset yung ating battery sa B3 kasi LiPo4 yung ating battery. B1 para sa lead acid, B2 sa lithium, B3 sa LiPo4. Eto na mga boss, may nakakabit na tayong panel. 60 watts 12 volts yung gamit kong solar panel. Nakasaksak yung panel kaya naka-off yung ating ilaw. Ayan yung panel natin mga boss, nasa bubong. Ngayon mga boss, ang gagawin natin ay tatanggalin natin yung isang wire. Kunyari gabi na, syempre wala nang masasagap na liwanag galing sa araw yung ating solar panel. Tingnan natin kung ano mangyayari. Eto na mga boss, tatanggalin ko na yung wire. Antayin lang natin umilaw mga boss, mga 15 seconds yan kagaya kanina. Ayan mga boss, umilaw na. Ayun mga boss, ganun lang kadali, makakagawa na tayo ng automatic 12 volt solar light. O paano, hanggang dito na lang muna. Salamat sa panonood.